So yan mga ka-e-bike, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gusto ko lang i-share to sa inyo kung anong issue ng e-bike na to, itong gagawin ko. So kung napapansin nyo siya, nabaklas na yung pinaka U-box nya. Tapos dito sa may connector ng mga wiring nya, dito sa phase wire. Tapos ito na yung controller nya. So ang issue nito mga ka-e-bike, itong motor hub nya, dahil dun sa sinabi sa akin ng may-ari nito, bigla daw tumigas yung itong pinaka motor nya. So nawalan siya ng pre-wheel, tapos hindi na siya gumagana. So ayan o, kung napapansin nyo yan, pag iniikot ko, maganit siya. Ayan. So try natin siyang isusi. Ayan, naka-on siya. Tapos i-throttle natin. Ayan. So wala siyang ikot dito mga ka-e-bike. So yan. So ito yung i-share ko sa inyo kung ano bang sira nito ng e-bike na to. So ang sa akin mga ka-e-bike, pag once na ganito ang issue ng e-bike nyo, pag napapansin nyo gumanit yung motor hub nyo, yan, parang hirap siya, wala siyang pre-wheel. Pag ganito ang issue ng e-bike nyo mga ka-e-bike, ang sa akin lang ang sira nito is controller. Bumigay na yung controller nya. Yan. So ito, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo kung paano magkaroon siya ng pre-wheel. Yan. Tatanggalin ko yung phase wire nya. Kahit saan dito sa tatlo na to, tatanggalin ko yung dalawa or isa. Tapos paiikutin ko yung hub nya kung babalik sa dati na yung ikot nya, na magkakaroon siya ng pre-wheel. So pagka once na bumalik yung mga ka-e-bike na magkaroon siya ng pre-wheel, ibig sabihin yan, itong controller nya, ito na yung may issue. Ayan. So ito kasi mga ka-e-bike pala, ito, pagka may issue ng controller nyo, palitan nyo na siya. So wag nyo na siyang pilitin na iayusin or i-repair. So palitan nyo na lang ng bago para hindi na magkaroon ng problema yung pinaka hub motor nyo. Okay. So ito na yung nabili ko pala mga ka-e-bike na controller. So same lang siya, 1.5 din yun, 48 to 72 volts, 1.5 watts. So ito siya mga ka-e-bike. Ayan, 48, 72, 1.5 watts. Yan ang ano nya, tatak nya mga ka-e-bike. So bumili na rin pala ako ng mga socket dito, para dito mga ka-e-bike. Ito kasing stock niya na harness, ito kasi original na harness niya to. Ito naman pinalitan niya na ng controller. So naka-upgrade na to ng ibang controller. Tapos ang nangyari yan, pinagdugtong na lang para magamit yung original socket niya na sa original na harness. Okay. So ang gagawin ko dito mga ka-e-bike, ito, kukunin ko yung mga wiring nito na nagagamit, papalitan ko siya ng ibang socket. So ayun na yung ipapalit ko na socket. So hindi na to yung socket na to yung gagamitin ko, yung dati nya. So puputulin ko yan. Papakita ko sa inyo mga ka-e-bike kung paano pala siya magkaroon ng pre-wheel. Ayan o, maganit siya muna ito, maganit yan. So tatanggalin ko lang yung isang phase wire nya o dalawa. Tingnan natin kung ano magiging resulta ng sa hub nya pagka inikot natin. So babaklasin ko muna to mga ka-e-bike. So ayan na mga ka-e-bike, natanggal ko na yung isang phase wire nya, yung kulay green, nakakonect dito sa controller dito. So tinanggal ko na siya. So tingnan natin ikutin natin yung motor hub nya kung magkakaroon ng pre-wheel, kung babalik siya sa dati.
Hindi na yung kagaya kanina na matigas. Ayan. So ayan oh. Ayan, napapansin nyo siya kung umiikot na siya ng maganda. Hindi na yung kagaya kanina na medyo maganit siya. Yan. So ang ibig sabihin niya mga ka-e-bike, isa lang ang ano niyan, sira controller. Ito sira na yung controller niya. Kaya yan, papalitan ko siya ngayon ng same na controller din na bago. Ayun. So titingnan natin niya mamaya mga ka-e-bike pala kung pag nag-install tayo ng bagong controller, kung magsi-self ano pa tayo, self study dito sa kanyang motor hub. Ito. So tingnan natin mamaya yan. So ito yung self study niya mga ka-e-bike ko. Yung i-reverse mo yung control, ang ano niya, yung i-reverse mo yung hub niya, ita-timing mo yung hub niya. Okay? So babaklasin ko muna to mga ka-e-bike, tapos papalitan ko muna to ng bagong socket. So ayan na mga ka-e-bike, natapos ko na yung pagpalit ko ng socket niya. So hindi na siya yung dating stock niya, yung pinaka original. So ito siya. Ito. So pinutol ko na yan dito sa dati niyang original na socket. So ngayon ang problema ko naman dito mga ka-e-bike, itong sa hole sensor niya, tapos yung sa may bago, ito naman yung bago, yung hole sensor niya dito sa controller papunta naman dito sa hub niya. So iba, hindi kagaya dito sa luma, pinalitan na siya. So buti na lang may stock ako na ganito. So tama-tama lang pala yung stock ko doon. So yan. So dito po yan naka-plug po yan dito. Tapos ito namang dulo niya papunta naman dito sa controller para doon sa hole sensor niya. Yan. So tama-tama lang pala, mayroon akong natabi. Ayan. So dito naman, ito yung mga pinagpalitan ko, yung binago ko, nilagyan ko na siya ng mga socket na bago. Ayan. So stock niya ito. So sira na to mga ka-e-bike. So yan na, natapos ko na siya magpalit ng dito niya sa mga socket. So install ko na mga ka-e-bike yung bagong controller. So mamaya papakita ko sa inyo kung itong controller na to, hindi ko na siya i-self study, itong dalawang puti na to. So titingnan ko mamaya pagkawas na pinandar ko na to, malalaman ko yan pagkawas na pagpatras yung ikot ng motor hub niya, saka ko siya i-self study. So dito, ito siya mga ka-e-bike, dalawang kulay puti. So itatap ko lang yan mamaya para yung rotation ng hub niya paabante. Yan. So install ko muna to mga ka-e-bike para makita natin kung maging okay ba yung sa hub niya, kung wala din siyang problema yung hub niya. So yan na mga ka-e-bike, na itap ko na yung bago niyang controller. So ito na yung controller niya na bago. Ayan. So ang tinap ko lang dito, itong ignition switch niya, tapos yung 1, 2, 3, yung speed meter niya, throttle, itong sa hole sensor niya, tapos yung sa kulay dilaw na yon, doon naman nakakabit yung negative positive, tapos yung sa base wire ng hub natin. Yan.
nakakabit na doon. So yan oh. So tingnan nyo na lang mga ka-e-bike ah. Tapos ito na yung connector na may extra ako kanina. Buti na lang may extra ako, kasi kung wala akong extra mga ka-e-bike, puputulin ko to. So lalagyan ko siya ng ibang socket. So yan. So ito palang wire na to mga ka-e-bike na galing sa controller papunta sa harness. Ito yung ignition niya. So yung pinaka box po na kulay dilaw na yon, ito dapat 6 siya. So ito kasi 5 lang, kaya wala akong mapaglagyan ng ignition switch. Kaya ginawa ko na lang, DIY ko na lang. So DIY po yan mga ka-e-bike. Ayan. So ngayon tatry natin na siya. Try natin siya kung gagana na yung hub niya. Tapos kung hindi na ba tayo mag self study dito sa dalawang puti na to. So buhayin natin yung breaker. Yan. Tapos ignition natin. So yan, may ano na siya, may supply na. I-throttle natin ngayon siya. Tingnan natin yung hub niya mga ka-e-bike kung magsi self study pa tayo. Throttle natin. Yun. So kung napapansin nyo mga ka-e-bike, ang ikot ng hub niya pabaliktad. Yan. Pagka once ganyan po ang ikot ng hub natin, dahil po bago yung controller natin, ang gagawin po natin dyan mga ka-e-bike, ito, kaya lang natin siya naka ignition siya. Ito ipag ano natin to, itap natin tong dalawa, yung self study nya. Tatap natin to. So saglit lang, mahirap mag ano, hawak ko yung camera. Sama natin to. Yun. Pag once na tinap natin yung mga ka-e-bike, itong self study nya, ganyan yung ikot ng hub nya. Bunutin natin. Okay? Tapos ibalik ulit natin ito, itap ulit natin ito, yung self study nya. Ayan, para umabante na yung mag timing na yung pinaka hub nya. Ayan. So ayan na. Pag once na ganyan na po yung rotation ng hub nyo mga ka-e-bike, ang gawin nyo dyan, ang gawin nyo dito mga ka-e-bike, bunutin nyo na. Ayan, hayaan nyo na yan. Bunutin nyo na yan. Tapos subukan na natin siyang i-throttle kung tatama na yung rotation ng hub nya paharap. Yan o. So yan na yung rotation ng tamang hub nya mga ka-e-bike. Okay? Tapos yung sa udo nya, tingnan natin ah. Ayan o, gumagana siya. So yan. So yan lang mga ka-e-bike. Ang problema nito is controller ha, hindi hub nya. Kasi sabi na may-ari, baka daw may tama na yung hub nya rin. Kasi napansin niya nung uminto to, biglang may lumagotok daw. Kaya sabi niya, baka may tama na rin yung hub nya. Kaya sabi ko, tingnan ko muna yung controller nya saka yung hub, kung saan ba yung may problema. Baka, ang sabi ko lang, baka doon sa controller nya, dito sa stock na controller. Yan. So yan, gumagana na siya mga ka-e-bike.
So yan. Okay na mga ka-e-bike ha. So ganito lang yung pag-install ng bagong controller. Tapos ito naman mga access na to mga ka-e-bike. So nasa sa inyo yan kung gusto nyong ikabit yan. Itong kulay pula na to na dalawa, ito yung sa alarm. So kung may alarm po kayo sa stock nyo, pwede nyo naman to itap. Pero kung wala, bukod nyo na lang po yan. Tapos lagyan nyo na lang ng tali dito para hindi po magkalat doon sa loob. Kaya yan. Okay na mga ka-e-bike ha. Ito na yung tinap ko. Ito lang mga wiring na to. Yan. So yan lang mga ka-e-bike, na ibalik ko na sa ayos yung ano niya, yung pinaka U-box niya, tapos itong battery niya. Yan. So nandun yung controller niya na bago. So nakasalansan na yung controller niya doon sa loob. Okay. So yan. So naikabit ko na yung tornilyo niya. Ito. Tapos yan, naka-on na pala siya agad. So subukan natin siya mga ka-e-bike. Yan, okay na. Check natin yung mga busina niya. Tapos yung sa placer. Yan. Tapos naman sa kabila. Yan. Yan, okay na. Tapos yung headlight, ayan, ito naman yung headlight nya. Ayan, ito yung headlight. Tapos mayroon pa dito, yun o, nagkukurap na siya. So itong battery na to mga ka-e-bike, nakaganito siya dahil may mga gamit pa siya dito na nakalagay. Ayan. So yung mga charger niya kapote. Ayan. So ayan, okay na siya mga ka-e-bike. So wala nang problema. Ayan. Natapos na rin sa wakas yung e-bike. So ito mga ka-e-bike, wala na. So itatapon na to. Kukunin ko na lang yung connector na to. So sayang itong connector. Yan. So yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat.